Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang pinakamainit na balita ngayon dito sa mundo ng cryptocurrency. Yan, may mga bagong guidelines ang US Securities and Exchange Commission or SEC tungkol po sa stable coins na talaga namang pong pinag-uusapan ngayon dito sa buong crypto community. Yan, may commissioner pa na nag-react at sinabing mali raw. Yan, mali ang approach ng SEC. Bukod pa dyan ay may crypto exchange din na pinatawan ng napakalaking multa sa bansang Europe dahil po sa anti-money laundering issues. Yan, makikilala po natin mamaya kung anong crypto exchange yan. Kaya, yan, maliban po dyan ay ano nga ba ang epekto nito sa presyo ni Bitcoin, sa takbo ng blockchain at saka Web3 at syempre sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, at simulan po natin sa kung ano po ang sinabi ng SEC tungkol sa mga stable coins. Ayan, dito po tayo mag-uumpisa sa mga tungkol po sa stable coins. Nito pong April 4 ay naglabas po ng official statement ang SEC. Ayon po sa kanila ay may bagong kategorya na at ito yung tinatawag na covered stable coins. Ayan, ibig pong sabihin nito ay kung ang isang stable coin ay fully backed ng totoong fiat money gaya po ng US dollars o ng low risk na assets tulad po ng short-term treasury bills at kung pwedeng i-redeem ito sa 1:1 dollar, yan, ay hindi po ito maituturing na security. Yan. Ang ibig sabihin nito sa simpleng salita ay hindi na kailangang i-report ang bawat transaction ng mga covered stable coins kahit hindi na ito sakop ng securities laws. Pero may catch po rito. Ayan. Hindi kasama rito ang algorithmic stablecoins. Yan, ito yung klase ng stablecoins na umaasa po sa software o automated trading para manatiling katumbas ng dollar ang kanilang value. Dahil hindi po sila back ng actual reserves, hindi po sila pasok sa bagong covered na category. Ayan. Ngayon ay dito naman po tayo sa pagtutol ng commissioner, yan, na si Crenshaw sa bagong SEC guidelines. Ayan, bagong commissioner. Siya po si Caroline Crenshaw. Isa po siya sa mga kilalang commissioner ng SEC na palaging kontra crypto. At siya po ay naglabas ng kanyang sariling statement. Sinabi niya, mali at misleading. Ayan, mali at misleading daw ang analysis ng SEC tungkol sa mga stable coins. Ayon sa kanya ay masyado raw minamaliit ng SEC ang mga risk na dala ng stable coins. Halimbawa, paano kung hindi sapat ang reserve backing ng stable coin? O paano kung hindi ito agad mariredeem? Para kay Crenshaw, hindi sapat ang bagong patakaran ng SEC para protektahan ang mga users at ang financial system. Tila raw pinapabango nito ang imahe ng stable coins kahit may mga risk o panganib pa rin dito. Ayan. Ngayon ay ano nga ba ang ibig sabihin ng covered stable coins? Ayan. So para mas malinaw, ang covered stable coin ay isa po itong stable coin na may 100% na physical reserves gaya po ng cash o government securities. Maaari rin itong i-redeem ng 1:1 sa US dollar. Ayan, hindi rin nagbibigay ng interest o kita sa mga holders at hindi po ginagamit ang reserves para mamuhunan o magsugal sa market. Yan, kung pasok po ito sa mga requirements, hindi ito ituturing na security at ayan, ito po ay kailangang mag-report ng bawat galaw sa kay SEC. Pero para sa mga algorithmic stable coins tulad po ng Terra USD, yan, kung saan ay bumagsak dati, hindi sila sakop ng exemption na ito. Kaya mananatili silang high risk at saka posibleng i-regulate pa rin sa ilalim ng ibang batas. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang nangyari sa crypto exchange sa Europe. Ayan, ang crypto exchange na ito ay walang iba kundi si OKX. Ayan.
Isa po itong malaking issue ngayon. Habang may kaguluhan po sa US tungkol sa mga stable coins, sa Europe naman ay isang malaking crypto exchange ang pinatawan ng multa. Yan po si OKX. Sa pamagitan po ng Europe-based arm nila na OKCoin, yan, OKCoin Europe, ay pinagmulta ng 1.1 million euros. Yan. Ang katumbas po niyan sa pera natin ay halos 72 million pesos po yan. At yan po ay mula po yan sa Malta's Financial Intelligence Analysis Unit or FIAU. Ayan. At ano po yung dahilan kung bakit sila pinagmulta? Ayan, hindi raw po kasi sila sumusunod sa mga money laundering rules noong mga taong pang 2023. Ayon po sa report ay hindi maayos ang kanilang risk assessment at maraming pagkukulang sa paraan nila ng pagsugpo sa money laundering. Kahit pa raw bumuti na ang kanilang sistema ngayon, hindi na pwedeng baliwalain ng mga regulators ang mga pagkakamali nila dati. Kasama sa mga risk na di na nila ma-manage noon ay ang paggamit po ng crypto mixers o tumblers. Yan, para itago ang transactions. Yan, meron ding privacy coins tulad po ng Monero. At syempre, stable coins na pwede pong gamitin sa mga decentralized exchanges or DEX. Ngayon ay dito naman po tayo sa kay Bitcoin. Yan, ano po ang epekto nito sa crypto market at sa presyo ni Bitcoin? Ayan. Ngayon na may linaw na po sa patakaran ng SEC sa mga stable coins, maaaring mas maging confident ang mga institutional investors sa pagpasok sa crypto. Hindi na po sila gaanong matatakot sa mga legal issues, lalo na kung gagamit sila ng covered stable coins. Ibig sabihin ay posibleng maging mas stable at mas mature ang crypto markets sa mga susunod na buwan. Pero dahil excluded ang algorithmic stable coins, maaaring bumaba po ang interest o demand para sa mga token na ito. Sa kaso naman po ni OKX ay baka magdalawang isip ang ibang traders o investors sa paggamit ng platform na ito kung may duda sila sa compliance nito. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Una ay kung gumagamit ka po ng stable coins para iwasan ang volatility ng market, importanteng alamin po natin kung covered o algorithmic ang hawak nating stable coins. Sa ngayon ay mas ligtas po ang fully backed stable coins tulad po ng USDC o USDT kaysa sa mga experimental tokens. Pangalawa, kung gumagamit ka po ng OKX, mabuting suriin po natin ang security at saka AML measures nila bago po tayo magpatuloy sa paggamit nito. Maganda ring isaalang-alang natin ang mga mas transparent at saka regulated na platforms. At pangatlo, kung investor ka, magandang malaman na ang regulasyon ay hindi po laging masama. Kung tama po ang implementasyon nito, pwede po nitong gawing mas ligtas at mas credible ang buong crypto space. Yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay ito ay hakbang na patungo sa mas malinaw at mas makatarungang regulasyon sa crypto. Oo, may mga tumututol at may mga nadisiplinang platform. Pero ganyan po talaga kapag lumalaki na ang industriya. Kailangan po ng accountability. Sa uli ay hindi lang ito tungkol sa kung sino ang tama o mali. Ang mahalaga ay maprotektahan ang mga ordinaryong investors tulad natin. Kaya kahit mahirap intindihin, minsan ang mga batas at terminolohiya sa crypto dapat maging mapanuri po tayo at updated po tayo palagi. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.